Gandang araw sa ating lahat. Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang SOSE. Ito yung sinasabi nila na Statements of Contributions and Expenditures. Ngayong tapos na kasi ang halalan, nire-require ng COMELEC na mag-submit lahat ng mga tumakbo sa nakaraang halalan ng kanilang SOSE. So ang deadline is hanggang June 11, 2025. Ano ang basihan ng SOSE? Sa ilalim ng ating Omnibus Election Code, sinasabi dito na lahat ng kandidato at treasurer ng mga political parties ay kailangan mag-submit sila ng full, true, and itemized statement of all contributions and expenditures in connection with the election. At sa Republic Act 7166, meron siyang amendments doon sa Omnibus Election Code kung saan tinalakay sa RA 7166 yung mga deadlines, ano yung mga required na contents o nilalaman ng SOSE. At meron ding penalties penalties kung hindi ka magko-comply sa submission ng SOSE. At kada election, bago ang filing or campaign period, mayroon nang nilalabas yung COMELEC na resolution na kung saan pre-prescribe sila ng format, mga additional information at deadlines kung paano at deadlines kung kailan isasubmit ang SOSE. Ano nga ba ang content ng SOSE? So yung nakikita nyo sa screen ay yung format ng SOSE ngayong 2025. So itong SOSE na to, kailangang isubmit mo within 30 days after the election. So May 13 to June 11, 2025. So ang nilalaman nito is yung mga contribution na na-receive mo at mga expenditures na nagastos mo. Andito rin kung yung total ng mga lawful expenditures. Meron kasing mga expenditures na nire-required ng batas na yun lang dapat ang gastusan mo ngayong kampanya. Andito rin yung mga contributions. Sino yung nag-donate, taga saan yung nag-contribute, ano yung klase ng kanyang contribution, cash ba yan or in kind. Saka kailangang pirmahan mo kung ikaw yung kandidato at pa-notaryo mo sa isang notary public. Dito kasi sa limitations ng expenditure, kapag president ka or vice president, ang pwede mo lang gastusin sa tuwing campaign period is 10 pesos per registered voter. Kapag meron kang partido, kung hindi ka presidente or vice president, basta meron kang partido, ang pwede mong gastusin is 3 pesos per registered voter. Pag independent ka naman, 5 pesos per registered voter. At yung mga political parties tulad ng NPC, Nasyonalista, Liberal, Lakas at PFP at ang mga ibang political parties, ang kailangan ang limit sa kanilang paggastos is 5 pesos per registered voter. Tandaan ng mga tumatakbo ngayong halalan. Kailangan hindi sila basta-basta gagastos na lang ng na lalampasan nila yung limitations na pini-prescribe doon sa RA 7166. Sino-sino yung mga required na mag-file ng SOSE? So, sabi ng batas, lahat ng mga kandidato, political parties, party list, ay kailangan nilang mag-file
ng kanilang sose. Whether elected man sila or hindi, nanalo man or hindi. Pangalawa, neither incurred expenses nor receive any contribution. Meaning, wala silang expenses at wala rin silang contributions na na-receive, kailangan nilang mag-file ng SOSE. Pangatlo, halimbawa, hindi nila tinuloy yung kanilang pangangampanya sa kalagitnaan ng campaign na nag-withdraw sila or hindi na nila tinuloy, kailangan pa rin silang mag-file ng SOSE. Pang-apat, kung ikaw mismo yung pumundo sa campaign mo, kailangan mag-file ka ng SOSE. Panglima, nag-withdraw ka ng candidacy. Unless nag-withdraw ka ng candidacy bago magsimula yung campaign period. So kahit 10 araw na lang yung nalalabi bago ang halalan at nag-withdraw ka, kailangan mo pa rin mag-file. Pero kapag local candidates ka at March 20 ganun na wala pang campaign period, nag-withdraw ka na, hindi mo na kailangang mag-file ng SOSE. Ano yung consequences kung hindi ka nag-file ng SOSE? Sa first offense mo, meron kang administrative fine. Pwede kang mamulta ng 1,000 hanggang 30,000 pesos. Pagka sa pangalawang takbo mo, hindi ka pa rin nag-file at sa mga sumusunod na pagtakbo mo sa mga halalan, ang fine mo na is 2,000 to 60,000 pesos. Depende sa kung ano yung ipapataw ng Commission on Election. At aside from the fines, pwede ka pang pagbawalan or pagbawalan na maghawak ng isang public office. Yung sinasabi lang perpetual disqualification to hold public office. Kapag ka nanalo ka naman at hindi ka nag-file ng SOSE, hindi ka pwedeng mag-assume ng yung office kung hindi ka nag-file ng SOSE within sa prescribed period. Ano yung liability for exceeding the allowable expenditure? Okay, napag-usapan natin kanina, meron lang amount per registered voter na pwede mong gastusin. So halimbawa sa isang munisipyo, ang registered voter sa isang munisipyo is 10,000. Tumatakbo kang independent. Magkano lang yung pwede mong gastusin sa campaign period? So 10,000 times 5 pesos dahil independent ka, 50,000 lang yung pwede mong gastusin. Kapag meron ka namang partido, 30,000 lang kasi 3 pesos per registered voter. Yun yung isa sa example. Pero kapag sumobra ka, ano yung sabi ng batas? Under Section 68 ng Omnibus Election Code, pwede kang mapatawan ng disqualification. At kahit natalo ka man or hindi, meron ka pa rin pwede kang masampahan ng kaso under Section 100 in relation to Section 262 of the Omnibus Election Code. Ano yung penalty doon? 1 to 6 years imprisonment at disqualification to hold public office at pwede ka ring pagbawalan na bumoto. May mga kliyente na tayo noong na sinampahan ng kaso ng overspending sapagkat sumobra lang sila ng 1,000 pesos, nasampahan na sila ng overspending. Kaya kailangan pagka nag-file tayo ng SOSE, kailangan i-reflect ng SOSE yung ginastos mo na ikaw ay sumunod sa batas na hindi ka sumobra ng ginastos sa kung ano yung limitations, which is 3 pesos per registered voter pag may partido ka and 5 pesos per registered voter kung wala kang partido or independent ka. So yun lamang at salamat sa inyong panunood at
Sana sa mga hindi pa natin subscriber, mag-subscribe kayo para dadami tayo sa channel natin ito. Thank you.